Sa ilalim ng Senate Bill No. 2259 na inihain ni Senator Kiko Pangilinan, layo na maglaan ng pondo na nagkakahalaga ng 15 billion pesos para sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Ilala ng mga ito sa mga relief, recovery, repair at reconstruction efforts para matulungang makabangon ang mga tinamaan ng 7.8 magnitude na lindol. Narito ang balita ni Ella Corazon. 15 bilyong dagdag pondo para sa relief, recovery, reconstruction para sa mga naapektuhan ng Mindanao earthquake, isinusulong ni Senator Kiko Pangilinan. Isinusulong ni Senator Kiko Pangilinan ang panukala na layong maglaan ng karagdagang pondo para sa relief, rehabilitation, recovery, repair at reconstruction efforts para sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa ilang probinsya at lungsod sa Mindanao. Sa ilalim ng panukalang Senate Bill No. 2259, iminumungkahi ni Senator Kiko Pangilinan ang supplemental appropriation na nagkakahalaga ng 15 billion pesos para sa fiscal year 2026 upang pondohan ang mga programa at proyektong tutugon sa pinsalang idinulot ng malakas na lindol sa Mindanao. Hahati-hatiin ang pondo para sa agrikultura, edukasyon, kalusugan, infrastruktura, pabahay at iba pang pangunahing serbisyo upang mapabilis ang muling pagsasaayos ng mga infrastruktura, establishmento at tulong sa mga apektadong pamilya. Para sa Department of Agriculture o DA, 2 billion pesos ang ilalaan na pondo, 1 billion pesos para sa National Irrigation Administration o NIA upang masuportahan ang irrigation system, 1 billion pesos para sa ayuda at suporta sa mga magsasaka at mangingisda. 2 billion pesos ang ilalaan sa Department of Education o DepEd para sa pagkukumpuni, rehabilitasyon, retrofitting at rekonstruksyon ng mga gusali ng paaralan. 1.5 billion pesos ang ilalaan sa Department of Social Welfare and Development or DSWD para sa ayuda at iba pang social protection intervention para sa mga residenteng naapektuhan ng kalamidad. Maglalaan din ng 500 million pesos para sa Department of Energy or DOE upang maibalik at maayos ang pasilidad ng electrification infrastructure na nasira ng lindol. Makatatanggap naman ng 1 billion pesos ang state universities and colleges upang maibalik sa maayos na kondisyon ang kanilang mga pasilidad. 1.5 billion pesos ang nakatakdang ilaan sa Department of Health or DOH na gagamitin para sa pagkukumpuni at pagsasaayos ng mga hospital o health facilities ng ahensya, maging sa pagbili ng health equipment at medical supplies. Samantala, may nakahiwalay pang 1 billion pesos na ilalaan para sa DOH at mga kinauukulang local government units para sa rehabilitasyon at pagpapalakas ng mga lokal na health facility. Para naman sa infrastruktura, 1 billion pesos ang nakalaan sa Department of Public Works and Highways or DPWH para sa pagkukumpuni at rekonstruksyon ng mga kalsada, tulay, gusali ng pamahalaan at iba pang pampublikong infrastruktura. 2 billion pesos para sa Department of Human Settlement and Urban Development or DSUD at National Housing Authority or NHA upang pondohan ang pagbuo ng relocation sites, temporary at permanent housing units, repair assistance at iba pang shelter recovery interventions. May 500 million pesos ding ilalaan sa Department of Transportation or DOTR para sa paliparan, pantalan, terminal, access road at iba pang transport facilities. At 2 billion pesos para sa mga community infrastructure tulad ng tulay, public markets, evacuation centers, barangay facilities at iba pa. Maging ang mga community-based recovery programs ay popondohan rin. Sa pamamagitan nito, umaasa ang senador na maaaprubahan agad ang naturang panukala upang agad na makapagbigay ng agarang tulong. Priority din anya ni Senator Kiko ang kapakanan, maging ligtas, magkaroon ng sapat na tulong mula sa gobyerno at naway makabalik muli sa kanilang normal na buhay at hanap buhay ang mga apektadong pamilya. Bukod daw sa agarang tulong na kinakailangan ng Mindanao, kailangan din anila ng matagalang suporta mula sa gobyerno upang muli itong makabangon mula sa trahedya. Para sa EuroTV News, Graciela Corazon, sumasaludo sa bawat Pilipino.